Dumidepensa lamang ang Senado laban sa anilay pambubuli na ginagawa ng mababang kapulungan laban sa mataas na kapulungan. Yan ang buwerta ni Senator Sonny Angara sa ngayon ay mas tumitinding tensyon sa hanay ng mga mambabatas bunsod ng hindi pagkakasunduan sa usapin ng charter change. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. That's an inherent right of every individual, every institution to defend themselves. Di ba? Pag binubuli ka na, hindi ka sasagot. Di ba naman pwede? Yan ang matapang na sagot ni Senator Sonny Angara sa mga pasaring kagabi ni na House Deputy Speaker J.J. Suarez at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers laban sa Senado. Sa harap yan ng walang patid na bangayan ng mga mambabatas sa usapin ng joint venture na siyang pinipilit ng Kongreso upang maitulak ang tiyatsa at ang mariing pagtutol naman dyan ng Senado. It's never game over, especially for me, no? Kasi ako naman, I've always been consistent with my stand that, we really need to amend our Constitution. So, wag nating umpisahan ng ganyan kasi hindi magandang pangitain yun, ika nga. If the majority leader has posed a challenge to them, it is because he is just thinking that the proposal is an urgent proposal. Ayon kay Angara, marapat lang na dumepensa ang Senate of the Philippines laban sa umunoy kalabisan ng House of Representatives. O parang ganun eh. Parang ganun na lumalabas. Biro mo araw-araw. Di ba parang bully yun? Pumunta ka na CR, tapos andun na naman yung bully. Andito ka na naman. Di ba? Bibili. Pupunta ka cafeteria, bibili ka ng soft drinks. Andito ka na naman. Giit ng senador, karapatan naman kasi ng bawat isa ang depensa ng sarili kung naaapi. Pag inatake kami, siyempre, hindi naman pwedeng hindi kami sumagot, di ba? Self-defense lang yun. Pero nang tanungin kung pwede bang maharap sa kasong bullying ang Kongreso dahil dito, ang pabirong sagot ni Angara. Ay hindi, ano lang yun, sa estudyante lang yun. Pag may estudyante sa kanila. Batid ng senador na tanging ang Pangulo lamang ang may kapangyarihang mamagitan sa bangayang yan. Ang kaso, well, ayoko naman diktahan si Pangulong Marcos, di ba? Parang prerogative niya yon. Pero tingin ko kung klaro ang salita niya, na kung magsalita siya ng klaro na tigilan na yung People's Initiative, mag-move forward na tayo sa economic provisions, palagay ko yon, tatahimik talaga. Sa kabila niyan, nanindigan si Anggarang hindi ito sa ngayon uupong kasama ang mga opisyal ng Kongreso para mapag-usapan ang joint venture dahil hindi pa klaro yung kumbaga may usok pa yan di ba? Pag nawala na yung usok, sige, mag-usap tayo. Asan ka? Anong stand mo? Ganun yun. Pero habang ngayon, malabo pa eh. Hindi pa klaro yung kumbaga kung painting yan. Hindi pa klaro, hindi pa nakalatag lahat, di ba? Sa Lunes na nakatakdang talakayin ng Senado ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6. Alinsunod sa inihaing resolusyon, pagdedebatehan ng Senado ang tatlong economic provisions ng 1987 Constitution, partikular ang education, public utilities at advertising. Ang magandang at mas transparent yung proseso na ginagawa na ngayon na dinidebate at nakikita, napapanood ng kababayan natin ano yung mga argumento para sa constitutional change. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.